happy mo, parati kang revive. Amen. At masustain ang revival sa buhay natin. Amen. Basta pa ko nun, pauwi na, babalikan ko si Joyce, sunduin ko sa school, kindergarten siya. Sa basta kasi siya tumawag, hindi ako matuloy na. Ito ay third batch, 2,000 gram. Ito ay Feast of Tabernacle to join na. Nang bilog namin 50. Are you with me? Amen. At nakuha namin na mas mura. Mahal ng Feast of Tabernacle na trip. Amen. Amen? Pero nakuha namin na hindi ganun kamahal ang babayaran ng bawat isa. Kasi marami kaming bilog. Hindi kami magbubuk ng ganun karami kung hindi namin na-receive ang gabay ni Lord na ganun na karami. Amen. Kapag hindi ka revive, mag-nervous ka. Huwag na, tuloy siguro, tuloy. Atras, ganun. Amen. Magparang lang ko sa Amen. Tapos, katayo ko sa bus stop, pagkabang ng bus, 5X pabalik dito. Kasi may inimit pa akong iba-Bible study sa Estadio Square. After may Bible study, bago alas 12, na Bible study ko na yun, babalik ulit ako sa Belchers kasi nandun na school ni Joy. Bit ko ang SOW sa bag ko. May kasama ba? Amen. Ngayon, nadinig ko si Lord kung sino ang replacement niya. Tinawagan ko rin, anak, mag-trip ka na this year kasi may sister na hindi pinatuloy niya mo ikaw mag-replace. Ay, hindi pa ako mag-trip this year. Sa susunod pa, sabi ko yung naipon mo, enough na. Tapos, ang kulang mo na lang ganito. Ay, hindi pa, Nay. Next time pa. Amen? This year ka na niya. Diba, gusto mo yung anak mo na aktivista sa PUP na napakatalino, namumundok na nagtitrain na ng mga aktivista. Na yung prayer mo, para sa kanya, pinapadala mo sa iba sa Wailing Wall, Western Wall. Ngayon, ikaw na magdala ng prayer mo para matapos na yung problema mo. Amen. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Nag-isip siya, o nga, no? Sige, Nay. So, ang kulang mo na, 5,000. Isa na kukuha. Lapit ka kay amo kasi yung among lalapitan mo, yun din yung mag-approve kung matutuloy ka o hindi. Walang interest yan pag sa amo ka lumapit. Amen. Kasi hindi ka kahiramin kung ayaw ka rin niyang papuntahin. Amen. Yes. At the moment na pinaram ako ni amo, yung blessing ni Lord sa Genesis 12:2-3 na magbe-bless sa Israel, i-bless niya. Pati si amo damay sa blessing. Amen. So, based on truth, sabi niya, sige na, pero kaya manghiram kay amo kasi pag may hiram ako doon, humingi ako ng favor. Pagka may nagawa ko mali, grabe, babalik niya yung favor. Sabi ko, huwag mo nang bilangin yun. Basta, manghiram ka sa kanya. O sige, Nanay. 7 ang hiramin mo, sister. Huwag lang 5. Dagdag sa alamas mo. Opo, umupo. Pero minessage siya mo 5 lang. Nasundan niyo ba ako? Amen. Hindi niya ako sinunod sa 7. Sir, can I borrow? Because you approved me, I'll go to Israel. Okay, you go. I'll borrow money from you. How much? 5,000 lang sinabi niya. At sabi ng sir niya, it's already in your drawer where I put your money for the allowance. Sus, pagbukas niya nagulat siya kay 7,000. Sabi niya, imposible mag-usap si sir at si nanay. Kasi sabi ko 7, kinontra niya 5. Ang nilagay ni sir 7. Ibig sabihin, totoong naririnig natin sila. Amen. Sabi natin, grabe. Grabe. Matindi po. Kung ang church hindi revive, we cannot do this. Amen. Kasi hindi lang 10,000 ang babayaran mo. Bawat isa umaabot sa 25,000 pati allowance mo. Amen. Nakaka-nervyos kung hindi revive ang church. Amen. Pero dahil revive ang church, naka 10 times in a row. Si Julie naka 2 times, si Natalie naka 3 times. Are you with me? Amen. Si Mary Joy naka 7 times. Si Julie naka 13 times. Wow. Amen? Amen. Amen? Paano pre-revive? Yan yung revive. Merong financial breakthrough. Amen. Sa kami natin, grabe. Grabe. Amen, amen? At mapatig, pag ang isa ay revive, makikita mo may restoration. Yung mga masama ang loob sa mister, pinapalambot ni Lord ang puso. Amen. Tapos yung mister kumikindat, natapos ang kumindat. Ilan ang kapatiran na tumanggap ng grabing blessing dahil sa revival na naranasan. Amen.
sa katabi natin, iti wow. Wow. Yung isa, Nay, yung finances ko ganito, study ka lang. Hindi na daw kailan ng contract niya mo, kailan? Pagpunta niya sa next ng amo, over and above minimum, kaya parati na siyang may pera, pati utang niya nabayaran lahat. Amen. Inobey niya si Lord sa utos ni Lord. May revival na. Alam niyo pera? Madali lang kay Lord. Amen. Si mangot na amo, madali lang kay Lord. Amen. Gastador na pamilya, madali lang kay Lord. Amen. Huwag ka lang kung kani-kanino kumuha ng sagot. Hindi yun ang kompletong sagot. Kay Lord ka bumalik kasi kita niya ang lahat. Si Lord lang may kakayanang umikot ng puso ng tao. Amen. Pag tao ang umipo ng puso ng tao, bigyan mo ng regalo yung tao para magbago. Bankrupt ka naman. Amen. Para sumunod lang siya, ibigay mo lahat ng gusto, bankrupt ka. Amen. Pero pag kay Lord ka bumalik, kayang ikutin ni Lord ang puso ng tao, nakakatipid ka. Amen. Hindi ka mababankrupt. Amen. Ang buhay mo ay sasagana. Amen. True or false? Sabi lang sa trolls. True or false? Hindi ka na malakas sa palakpakan. So, isa-isayin natin. Ano bang dahilan? Bakit yung revive ka noon? Nung bago ka sa Panginoon, grabe, uy, may pumili, nakaputi daw tayo. Mamimili pa yan sa ukay-ukay ng puti na blouse. Ano, gano'n. Pagbago yan kay Lord, na-revive. Lahat ng instruction niya, may quiet daw tayo. Anong sapatos? Ano, isusundin niya yan lahat. Amen. Pero hindi na siya na-revive. Siya yung palaging, may instruction ba? Wala akong nabasa. Hindi nagbabasa ng message yan. Mag-high five sa katabi natin. Pag revive yan, active yan. Amen. Ito, may service ngayon yung revive. Pag uwi niyan sa bahay, i-ready niya na uli isusuot niya. Wow. Kasi 4 na set lang naman ang damit niya. Iniikot-ikot niya, baka maulit niya yung last week. Kaya ito, may ano yun, okay, yung pula. Sumunod na week yung blue. Sumunod na week yung green. Ano? Naka-ready sa kanya yun. May kasi po ba? Pero pag hindi revive, naku, pupunta na lang sa simbahan, di pa niya alam kung anong isusuot niya. Pero yung iba naman, malala, Sabado pa lang ng gabi, linggo na umaga, naliligo na siya para sa Sabado na siya. Namamagoy naman siya. Huwag naman na-extreme. Sa katabi namin, huwag ka naman extreme. Minsan yung alam niyo yung bago sa Panginoon, si Tatay, si Bishop, nung bago yung sa Panginoon, kinikwento niya. Sa sobrang kasi, patay na tayo noon. Sabi natin, patay tayo noon. Kung na-born again tayo, na-revive tayo. Sinong binungay ni Lord dito? Amen! Revive na. Pero may time na hindi na naman revive. Amen? Malalaman mo hindi ka revive kasi parang tinatamad ka na naman pumunta. Kailan ka uling isipin. Amen? Totoo hindi? Totoo! Kasi pagka-revive talagang si Bishop Lucas, sobrang revive niya, naborn again siya. Bumigay agad siya ng Bible. Talagang tinipid niya lahat. May Bible siya. Sobrang ibig, pag-ibig kay Lord. Mahal niya si Lord. Amen? Alam mo, revive ka. Sobrang love mo kay Lord. Tapos yung Bible daw niya, lahat. Nung binabasa niya, Genesis to Revelation, lahat na nagustuhan niya, ginuhitan niya. Nung nakita nung mentor niya, Brad, lahat naman yata may guhit na. May highlight. Sabi niya, siguro Brad, baliktarin mo. Yung hindi mo gusto guhitan, yun na lang guhitan mo. Kasi lahat naninilaw lahat. Yung highlighter na dilaw. Kasi sabi niya, siguro Brad, baliktarin mo na lang. O, ganun nangyari sa kanya. Tapos yung Genesis to Revelation, paulit-ulit niya yan. Sabi niya nga, pag nandun daw siya sa, yung iba siya nag-aaral, nandun sa fire exit, upo ka doon, basa daw siya ng basa. Yung iba naman, sa sobrang yung in love kayo, pag pinapray mo, ang haba naman. Sister, ikaw mag-pray sa food, sobrang siyang revive. Thank you Lord sa isda. Thank you sa ng isda. Thank you sa nagpat. Thank you sa nagugas na isda. Thank you sa nagprito. Pagtingin nila, kinain na ng puso. May ganun pag masyadong revive ang haba ng prayer, pagkain lang. Pero pagka hindi revive, mga kapatid, alam niyo ibig ko sabihin? Sabihin, pagka revive na revive, tayong mga mentor, gagabayan natin yung sobrang revive kaya ma-extreme. Minsan ayoko, Lord, na maging mayapang. Luto ako ngayon.
Uy, ang sarap sister, nagluto mo. Hindi po, luto ni Lord. Nagluluto ni si Lord. Kasi ayoko ang kinig na ako nagluto. Eh, sino nagluto? Ikaw. Sasabihin mo lang by the grace of God. Sasabihin luto ni Lord, ginawa mo ko sinervos. Kaya mang gagabay po kayo, ha? Sa katabi natin, manggabay ka naman. Ganun kasi naranasan ko nung mga bago kami sa faith. Yung masyadong kumita. Wow, ang ganda ng plancha. Kung siya ng plancha mo, plancha ni Lord. Naging plancha doon mo kasi. Kasi ayaw niya nga maging proud na siya yun. Pero pwede mong sabihin na hindi ka naging proud. May kaso po ba ako? Tapos umuulan, sister, payo ba si Lord ang payo ko? Hindi, nagkasakit tuloy siya. May mga ganyan po extreme. May kaso po ba ako? Revive, kaya lang hindi nagabayan. Kaya na-extreme sila. At sa katabi natin, I need you. You need me. We need each other. We're better together. Tapos may ganyan. Sis, kain na tayo. Sige lang sis, ganon. Amen? Kasi fasting siya, yung pala may ulcer. Kung wala kang narinig kay Lord, na magpapasting ka, may ulcer ka, huwag kang magpasting. Lord, baka magkasala ako sa'yo, fasting day ko ngayon, in love ako sa'yo, nabutas bito ko. Ibabalance ko po ito, ha? Kaya nyo nga, nagpasting, committed kay Lord na baliw. Walang nababaliw po kung tama lang. Hindi nakakabaliw. Hindi ka masisiraan ng utak. Kaya kailangan nag-a-attend ka ng gawin para may gumabay sa'yo. Kasi maaaring dahil bago ka kay Lord, marami kang ginagawang extreme. In love ka pero extreme ka na. Nasa katabi natin, klaro. Oh, may ganyan. Ay, grabe, glory to God. Masyadong in love kay Lord. Wala kang marinig ko niya, praise the Lord. Hallelujah. Ano nangyari? Buti talaga, sister. May kwento ako, pero 30 minutes na wala pang kwento. Kasi po lang, hallelujah. May glory to God. Tapos lumakad ako, thank you Lord. 30 minutes na wala ka pang nagkwento. Kaya binabalansin din natin ito. Kasi hindi natin kaya, sumama ka sa Connect Group. Kasi pwedeng napuspos ka ng Holy Spirit, pero baka marami kang mga kailangan kang gabayan. Amen. Kasi napuspos ka, nabivision mo, bakit pakiramdam mo, ikaw na lang nakaka-vision. One time, may palda kami hinahanap ni Mary Joy kasi naglilipat